Problema ng Barangay Ginebra kay Japet Aguilar. Anyari kay RJ Abarrientos. Na-expose na nga ba ang weakness? Kailangan niyang mag-step up para sa Ginebra. Hindi maganda ang pinapakita ni RJ Abarrientos para sa Barangay Ginebra ngayong conference. At kung tutuusin, hindi lang naman ngayong Governor's Cup, dahil last conference pa kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang performance matapos niyang makuha ang BPC Award. May intindihan pa siguro kung isa o dalawang laro lang na hindi maganda yung kanyang laro. Pero kung sunod-sunod na ang kanyang low performance, ibang usapan na yan. Nakakatatlong laro na ang Barangay Ginebra ngayong conference. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita yung dating RJ Abarrientos na naging isa sa pinakamahalagang players ng kanyang kupunan. At hindi na rin siguro pwedeng gamitin na dahilan ang championship hangover dahil ilang linggo na ang lumilipas matapos nilang makuha ang championship. Kaya dapat unti-unti nang bumabalik sa normal ang performance netong si RJ. Pero ang tanong ngayon, ano nga ba ang problema ni RJ Abarrientos? Sa tingin ko, posibleng na-expose last finals ang isa sa mga weakness ni RJ. Nung finals kasi, kontra TNT, doon nagsimulang bumaba ang kanyang production. At napansin natin kung paano siya pinadepensahan ni Chot Reyes. Imbes na gwardya ang ipabantay kay RJ, gumamit ang TNT ng malalaking athletic na players na kayang sumabay sa kanyang bilis. At posibleng ito ang nakita ng mga kupunan na ginagaya nila ngayon. Dahil kapag may mga big man o malalaking players na kayang mag-switch at sumabay sa galaw ni RJ, ay nahihirapan na siyang gumawa ng separation. Nahihirapan siyang mag-penetrate papunta ng basket. At kapag hindi naman siya nakakapasok sa loob, nahihirapan din siyang makahanap ng pagkakataon o opening para makatira sa 3-point area. Kaya parang naging limitado yung options ni RJ Abarrientos pagdating sa opensa. At yan nga yung weakness ni RJ Abarrientos na pinaka na-expose last finals na ginagaya ngayon ng mga kupunan. Pero syempre, hindi ibig sabihin na wala nang magagawa dyan si RJ. Dito na papasok yung adjustment. Kailangan niyang hanapan ng paraan kung paano niya malalampasan yung ganyang klase na depensa. Kailangan niyang mas paghusayan ang kanyang ball movement, decision making at tamang paggamit ng screens para hindi maging predictable ang kanyang laro. At higit sa lahat, kailangan niyang mag-step up. Dahil sa totoo lang, kailangan talaga siya ng Barangay Ginebra. Lalo na ngayong wala pa rin si Scottie Thompson. Malaking responsibilidad ang nakapatong ngayon kay RJ dahil wala si Scottie dahil sa iniinda nitong laro. Para sa akin mga chong, nakadepende sa performance ni RJ yung kanilang magiging kapalaran ngayong conference. Dahil sa kanya nga nagsisimula ang triangle offense. Kaya kung hindi maganda yung ipapakita ni RJ, ay damay-damay ang lahat dahil sa kanya nagsisimula ang lahat. Sa ngayon, si RJ Abarrientos talaga yung pinakakinakailangan na mag-step up. Hindi rin naman kasi madali yung kinakaharap niya ngayong problema dahil mahirap talagang gumalaw kung mas malaki yung dumidepensa sa'yo. Pero once na malampasan yan at magawan ng paraan ni RJ Abarrientos, ay doon nga siya mas magiging better player para sa Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na na-expose yung weakness ni RJ Abarrientos? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, problema ng Barangay Ginebra kay Japet Aguilar. Bukod kay RJ Abarrientos, isa rin sa pinoproblema ngayon ni Coach Tim Cone ay itong kanilang big man na si Japet Aguilar. Kapansin-pansin nga na mabilis nang napapagod ang nasabing big man. At isa lang ang dahilan niyan, hindi injuries, kundi ang kanyang edad.
39 years old na etong si Japet, talagang yung katawan niya na, yung unti-unting bumibigay. Pa-retire na talaga etong si Japet, kaya naman napakabilis na nitong napapagod. Ito sana yung baraha ni Coach Tim para depensahan si Aaron Fuller, pero dahil mabilis napapagod si Japet ay hindi na nila napigilan ang nasabing rain or shine import. Para sa akin mga chong, kailangan na talagang paghandaan ng Barangay Ginebra ang nalalapit na pagre-retiro ni Japet Aguilar. Meron naman silang Kenmark Carino na pwedeng i-develop. Sana lang talaga ay mabigyan ito ng more playing time. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa problema ni Coach Tim kay Japet Aguilar? Comment mo lang dyan sa ibaba.